Ang top 5 battles ni Mot sa liga ng Flip Top. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yon, iniimbitahan kita na i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Una sa ating listahan ay nung makatapat ni Mot ang Haring Leon na si Fangs. Naganap yung laban nila noong Ahon 7 event at kahit pausbong pa lang yung pangalan ng bawat isa sa kanila nung mga panahon na to, ay nagawa nilang mapabilib yung mga taga-subaybay ng liga at pati na rin yung mga kapwa nila battle MC na nakapalibot sa kanila. Ipinakita ni Mot yung husay niya sa paglalaro ng salita at pagbuo ng solidong konsepto, habang si Fangs naman ay ipinamalas ang madidiin at matatalim niyang bara. Nang ibabaw dito yung mas direktang atake ni Mot, kaya siya ang nag-uwi ng panalo. Pero kung fan ka ng lyrical na sulatan, panigurado ay may enjoy mo to. Pero bago pa to mapunta sa akin, sinira na ni J. King to. Kung naparito ka nga para ayusin, sige yayariin ko. Layon King ka lang puno, layon ng agwat mo sa akin. Ikaw ngayon ang alipin ko, dahil ako'y layon din at mas magahari pa rin ang layunin ko. At yun ang talunin to. Pero di na to oras para magloko, ito na yung pabali-baliktad kong hinain. Bitag na sa letra ko sinalin, ngayon katay ka sa pain. Kaya patay ka sa akin, mga titik ay matalas para sa akin. Sinubukan kong pagpalit-palitin, pamatay pa rin ang sumatotal. Nasa todo ng talim, todas tung animal. Pangalawa ay noong magkatapat sa entablado ang buhay na alamat na si Zaito at undefeated na si Mot. Sobrang classic ng battle na to dahil vintage Zaito yung nasaksihan natin dito. Kumukonekta yung mga one-liner jokes at solid din yung mga balagtasan burst niya. Sa kabilang banda naman ay naging maganda yung strategy na ginawa ni Mot. Sinabayan niya yung estilo ni Zaito pero binigyan pa rin niya ng highlight yung husay niya sa lirisismo. Naipakita rin niya dito yung pagiging balanse niya sa all 3 rounds. Kung may ganti ng patay, ito yung ganti ng patunay sa hindi ko kasabayan. Agwat ng edad ay halos triple, pero minsan mo na akong ginulangan. Alalahanin mong maigi kasi ito yung di mo inasahan. Ngayon kampyon na ng Cavite yung dating grade 3 mong kalaban. Plus, parehas tayong galing sa Dasma, laking kalsada at kanto. Pag sa akin ka nakatsamba, mamamangha mga tao. Samantalang pag ako nagwagi, wala lang. Wala namang bago. Sa tulad mong laging tirang bitin, pag sumalang, sadyang sanay na sa talo. Sa ikatlong pahina ay noong makaharap ni Mot ang kapwa niya kampyon ng isa buhay na si Batas. Noong maikasa ang laban na to ay marami ang nagsasabi na delikado daw si Mot at baka dito na niya malasap ang kanyang unang talo. Hindi naman talaga biro makatapat ang isang Batas. Syempre back-to-back isa buhay champion yan at sobrang veterano na. At sa naging laban nila, naging solido ang palitan nila ng technical na linya. Na-showcase ni Batas yung rhyming ability niya at naging madiin din yung mga 4-bar setup na binitaw niya. Naging pyesa naman ni Mot sa naging tapatan nila ay yung mga anggulo na napili niyang gamitin dahil sobrang naging epektibo nito. Tapos ay naikonekta pa niya ito sa creative lines. Di na kita pinagugulan ng estilo ko sa bara. Mga linyang baliktaran na mukhang di pasok sa iyong panlasa. Pero ngayong binabadibag kita, sigurado nagagana, masasakyan mo letrang baliktaran pagkasundo ng ambulansya. Pambababoy ng ina, yan ang mga ideya niyang panlaban. Pinapagana yung bumbilya gamit ilaw ng tahanan. Pwes tumatanda ka na rin naman, malapit-lapit na sa hangganan. Karma'y di matatakasan, babalik lahat ng ilaw pag ikaw na pinaglalamayan. Kaya tulad ng laban niya kay Price, yan ay basag din sa akin. Tila sa batang pasaway siya'y matandang iyakin. Oo, sa simpleng 4 bars may sinadyang isalin. Reference ay Rostar kasi itong Mark beat sa akin. Sa pagtatapos ng laban nila, kay Mot pumabor ang boto ng mga hurado. Pero yung maikasa pa lang ang laban ng dalawang kampyon, hindi natin maitatanggi na tayo talaga ang pinakapanalo dito. Sa pang-apat na pwesto, ang 2017 Isa Buhay Finals. Para sa akin, isa to sa pinakabalanseng Isa Buhay Finals. Dalawang up-and-comers na nakatungtong at magtatapat sa huling yugto ng torneo. At hindi naging madali ang pinagdaanan nila bago sila makarating sa dulo ng kompetisyon dahil malulupit na battle MC muna ang nakasagupa at tinalo nila. At gaya ng inaasahan, parehong gutom sa kampyonato ang bawat isa sa kanila. Naging dikdikan ng palitan ng bara at every round ay pataas ng pataas ang level of performance nila. Eto na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak?
Pwes wala tong tsansa, itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala, basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok kung sisurang bet nyo. Kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panaabong tong hen nyo. O tinalo mo si Batas, pero naki-anagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas, magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas. Sa buhay killing spree, kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. At ang huli sa ating listahan, ang tapatan ng batang motivated kontra sa Haring Araw. Kung battle MC resume ang titignan, lalabas na si Mot ang underdog sa laban na to dahil veterano at prime apex yung lalaban sa semis ng torneo habang pangalawang taon pa lamang ni Mot sa liga. Pero ipinakita ni Mot na kaya niya makipagsabayan sa mga superstar ng flip top at makagawa ng sariling pangalan sa murang edad pa lamang. Parehong A-game yung nasaksihan natin sa kanila. Baon ni Apex yung mataas na kalidad na multi at balancing jokes at bara. Habang panlaban naman ni Mot ay yung mga laro niya sa salita at mapapansin na talagang pinag-aralan niya si Apex dahil sobrang epektibo yung mga madiin niyang punto at lahat ng yun ay tumatama at swak para kay Apex. Para sa akin bukod sa Looney Tipsy D, Balakid Flick G ay isa rin to sa pinakamalakas na battle na naganap sa semifinals ng bawat tournament. Oo, wais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan, pues makinig at alamin kung sino bang may kaulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng isang taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? Pero sa utos ng mga utuso, mukhang nasanay ka na yata, pues mananatili ka ng alalaya, hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong balik, o sinadya kong laruin para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabalik tarin. At ayan nga ang top 5 battles ni Mot sa flip top. Gagawa pa tayo ng maraming episode ng top 5 battles. Kaya kayo, sinong MC ang gusto nyong mapanood sa susunod na episode? Pwede mo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Kung umabot ka sa part ng video na to, baka ito na ang sign para matry mo ang Ferald perfume. Sa abot kayang halaga ay masosot mo na ang confident na hinahanap mo. Napakaraming scent na pagpipilian tulad ng Horus, Professor, Opulent, Supremacy at ilan lang yan sa mga pagpipilian. Para sa akin, pinaka-natripan ko ay si Horus na almost kaamoy na ng Eros. Kaya ano pang hinihintay mo? Be elegant and professional with Ferald perfume. Available yan sa Shopee, Lazada, TikTok at pwede rin kayo mag-message sa kanilang Facebook page.